The perfecting of the church. Ang pagdalisay ng Diyos sa iglesia. Ang gabi ito ay mahalaga para sa akin sapagkat alam ko na hindi isang aksidente na kayo ay nandito na pinadala ng Diyos sapagkat merong mahalagang mensahe ang Panginoon. Ang mga bagay na inyong natututuan at nalalaman sa ating pag-aaral ay ngayong gabi inyong malalaman ang isa sa mga dahilan. Kaya ang ating pag-aaral sa Monday, maraming natanggap na feedback, and I will simplify it on Monday. Then after simplifying yung sequence of events, then we will go on detail sa mga bagay nating pag-aaralan. Kaya, let's thank the Lord. Ang ating pong pag-aaral, ang pagdadalisay o pagdalisay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. Sa nakaraan na mga Miyerkules ay ating natalakay kung sino ang iglesyang ito at ano ang kanyang gagawin sa hinaharap. Ngayon sana'y maliwanag na sa atin na kayo po na aking nakasama at nakakasama dito kung anong ibig sabihin ng salitang iglesia. Okay? Ang iglesia, the term church means called out from. Tayo ay tinawag na palabas. Kaya ang bawat totoong banal or true saints, sila po ay tinawag palabas mula sa gitna ng mga tao sa sanglibutan para ano po? Sila ay maging sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus the presence of God among men. You have to know that by heart. Okay? Ang iglesia, the church, the called out one, sila ay tinawag palabas mula sa gitna ng tao o sa sanglibutan, sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, sila ay maging presensya ng Diyos sa gitna ng tao. The presence of God among men. Gaya ng aking nasabi, the Christian church is the elect of God. Okay? Kaya itatanong kayo siguro o tatanungin kayo ng maraming mga tao, ang tao bang tumawag kay Kristo, siya ay kabilang na sa iglesia. Kasi alam natin, basta ang tao ay nagpahayag ng pananampalataya, siya ay kagad na kabilang sa iglesia. Ngayon ay ating nalaman, hindi kagad. Kapag ang isang tao ay nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay binigyan lamang ng oportunidad ng Diyos na makasali sa isang takbuhan at kanyang inaasahan sa atin na tayo ay makaabot sa kanyang pinaabot sa atin at ating matapos ang takbuhan na yon. Okay? Ang iglesia, ang Christian church, alam natin, these are the elect of God. Okay? Sila ang mga pinili ng Diyos, hindi ang sanglibutan. Ito'y binubuo ng mga tao na pinili ng Mesiyas bago pa niya inilagay ang pinakabundisyon ng mundong ito. Kaya ating malalaman na ang pagpili ng Diyos, obreme sister, obreme. Okay yan. Kaya binang let them enjoy our presence. Kaya alam natin, the Christian church are the elect of God. They are the true Israel of God. Sila ang tunay na Israel ng Diyos. Ang maraming tao na kabilang dito ay sinilang sa lipi ng Israel after the flesh, at marami din ang kabilang dito na sinilang sa mga hentil na mga magulang. Kaya, sana sa ating pong pag-aaral na ating nang natanto na tayo ay tinawag, na justified, nilabulhati, para tayo ay hindi lang mupo sa kalangitan at enjoy ang tanawin doon. We have been chosen of the Lord so that God may have a dwelling or a living temple in which He can live among men. Okay? Tandaan po ninyo yan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para justify, nilwalhati, para humupo lamang sa kalangitan. No, but He has chosen us so that God may have a dwelling or a living temple in which He can live among men. Para ano po? So that they can rule them and bless them, para atin sakupin sila, maghari sa kanila, at pagpalain sila sa pamagitan ng kanyang kalwalatian. Kaya, ang dinalisay at pagkakabuklod na iglesia ay tinilaga, they are destined na maglingkod na walang katapusan bilang isang banal na lugar kung saan mamanaan o mananahan ng Diyos ng kalangitan, a dwelling place of the God of heaven, and also as the eternal ruler of the saved nations of the earth. Alam niyo po, ito ay pinag-aralan natin last Monday at nakaraan ng mga Wednesday.
At aking muling binabanggit ang mga bagay ito sapagkat minsan madali para sa atin na tayo makalimot. Kaya remember that na God has chosen us para siya ay makaroon ng isang lugar na pwede siyang manahan. Okay? He can have a dwelling place that He can rest. Kaya yung subject ni Sister Karina, the dwelling place of God or the rest of God, it means when the Father and the Son, through the Holy Spirit of God, can dwell in us without any, ang ibig sabihin na, sila'y mananan sa atin na wala ng gambala. They have attained the full rest in our hearts. Okay? Kaya, ito ang isa sa mga layunin ng Panginoon. Kaya niya tayo tinawag at pinili bago pa niya inilagay ang pinakapundasyon ng sanglibutan at tayo ay maghari sa mga bansang ligtas. These are the elect of God. Nung nakaraan na Wednesday, tayo po nakaroon ng gawain. Ang ilan po sa inyo, baka nakalimutan ninyo, akala natin wala tayong gawain. We have a service. Ay ating napag-usapan kung sino ang mga bansang nangaligtas na ito. Who are this saved nation that we shall rule in the days to come? Gaya ng aking nasabi, sa kaharian ng Diyos, kailangan malaman natin, there are three primary groups, okay? The church, the nations of the saved, and the lost. Tandaan niyo yan, dapat niyo malaman. And we have identified who the church is, okay? Ay ating pinag-aralan at itinuro kung sino ang iglesyang ito. At noong nakaraan ng Miyerkules ay ating idinin, at last Monday din, kung sino ang mga bansang nangaliligtas o maliligtas. Kaya, alam natin, ang church o ang Israel ng Panginoon has been perfected. God shall use the church as His instrument for delivering, blessing, and teaching, and judging, and ruling the saved nations of the earth. So, ang mangyayari, the church is the representation of God among men. Okay? Remember that. Tayo ang magiging representante ng Panginoon sa panahon na darating that we call millennium. Sa 1,000 taon na paghahari ng Diyos, ang mga pinili, ang Israel ng Diyos, sila ang gagamitin na instrumento ng Panginoon para palayain, pagpalain, turuan, hatulan, at sakupan ang mga bansang naligtas. Siguro ang tanong ninyo, if there are three primary groups in the days to come, na-identify natin kung sino ang iglesia. Maliwanag din ba sa inyo ang sino ang iglesia? The church ay yung mga tao sa kasalukuyan na binabanal ng Panginoon ang bawat sa atin, na tumanggap sa Kanya, at ngayon we are carrying our cross, we are following the Lord, and we are denying ourselves. Okay? And we have that calling inside us. We have that hunger and thirst for righteousness. I know God has called us. Okay? Ang mahalaga, tayo magpatuloy. So, these people who have this conviction and hunger towards the Lord, if they will not be fooling around sa kanilang pananampalataya, when the Lord will pour out His latter rain, then we shall be a part of it. Tayo magiging bahagi ng mga dalawang saksi ng Panginoon ang kanyang gagamitin sa inarap. So, this is the church, okay? Subalit, ang mga bansang naligtas, sino sila? Kaya ating napag-usapan noon, paano ba maliligtas ang isang bansa? Ating napag-usapan, a nation will be saved. One way in which a people of a nation are saved is by, gaya ng ating nagawa, receiving the Lord Jesus as Lord and Savior and being baptized in water. Yan ang nakalagay sa Matthew 28 verse 19. This is the Great Commission, hindi ba? This is the Great Commission, Matthew 28 verse 19. Go ye into all the world and baptize them in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. So, this is one way in which a person or a nation shall be saved. And another way is by being kind to the Lord's elect, His brothers. Yan ay ating natalakay noong nakaraan na Wednesday. Isang kaparaanan ng isang bansa o isang tao ay maligtas ay sa pamagitan ng pagiging mabuti niya
pagpapakita ng magandang loob sa mga pinili ng Diyos na kanyang mga kapatid sa panahon ng dakilang pag-uusig o kapighatian. Nakuha niyo yon? Sapagkat ang mga pinili ng Diyos, gaya ng aking nasabi, after God has poured out His latter rain, after the rain, there will come a terrible tribulation. Okay? Dakilang kapighatian. At marami sa mga pinili ng Diyos, kapag mahayag na si Antichrist, many of the elect will flee from Jerusalem. At sila itatago ng Diyos at inonoris ng ating Panginoon in the wilderness. At sino man ang magmamagandang loob sa mga pinili ng Diyos, a nation or tribe, they will be saved. Amen? Ang ating text noon is Matthew 25, verses 34 to 40. Ang text natin dito is Matthew 25, 34 to 40. Yung bang sabi ng ating Panginoon, ako ay inyong binisita, nung ako ay may karamdaman, ganito, etc., etc. At inyong mga alagad, kailan po yun? At ano yung sinabi niya? Ano mang ginawa natin sa pinakamahamak na ito ay ginawa natin para sa Kanya. Kaya, ngayon pa lamang, today, there are some people that have a kind heart towards the Jews and Christians, toward God's elect, the Lord's brother. And there are other people that are becoming increasingly hostile toward the Jews and the Christians. At alam po natin, those who show kindness will enter eternal life in the day of the Lord, and those who are hostile toward the Lord's chosen will be led away into the fiery Gehenna. Kaya, ito pong sangkaparaanan na ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Kaya, alam po natin, in the sound of the fifth trumpet, sa ating pag-aaral, hindi ba? Billions of people will die. Ang aking binabanggit ngayon ay sa panahon ng dakilang kapighatian. Sa panahon ng pagtunog ng mga trompeta na sunod-sunod, at sa panahon ng kalimang trompeta, pagkahit nito, sinasabi ng Biblia, sa Revelation 9, 1 out of 3 will die, di ba? And it speaks of world war. Itong panahon sa pagtunog ng kalimang trompeta, itong pagsabog ng lahat ng mga nuclear bomb. 1 out of 3 will die, billion of people. And in the sixth trumpet, lalo na. At the seventh trumpet, sinasabi ng Bible, the sound of the last trumpet, then the Lord will come and His saints. So, sa ating panahon yun, the sounding of the fifth and the sixth trumpet, yung mga taong matitira, okay? Yung mga taong matitira, sa panahon iyon, sila ang mga taong mabibilang natin, na masasabi natin magbibilang sa mga bansang maliligtas. Yung mga taong tumulong sa nagmagandang loob sa mga pinili, yung mga taong tumanggap sa ating Panginoon, sabagat sa panahon iyon, many of the Jews will be strengthened by the elect of God. Okay? Marami. When Satan will declare himself to be God in the temple of Jerusalem, sa panahong darating, many of the elect Jews will flee to the wilderness. Kaya, sinasabi ng Bible sa Matthew 24, for the elect's sake, sabi niya, gaya na akin nasabi, for the elect's sake, kanyang paiksihan ang araw na yun. Bakit? If not, all people will be destroyed. Walang matitira. Kaya for the elect's sake, kaya yung mga matitira, isa sa mga mabibilang natin sa mga bansang maliligtas. Okay? Kaya, ito po ang mga bagay na ating napag-usapan. First, let us notice that the tabernacle tent. Ngayon po tayo magpasimula na sa ating pag-aaral. Can you show that in the transparency, please? Ang tabernacle tent, sa tabernacle of congregation, okay, muli, ito yung napakahalaga, gaya na aking nasabi, ang tabernakulong ito, na kapisanan, gaya na aking nasabi noong nakaraan na Monday, ito ay, ang design nito, ang pagkaayos nito, ay ang Diyos mismo nagbigay kay Moses. Kaya, ang bawat mga bagay, makulay, lahat ng itong pagkaayos niya, ay merong spiritual na kahulugan para sa atin. Kaya, gaya ng ating napag-aralan, ang tabernacle tent,
Thank you very much. Kapag sinabi ko tabernacle tent, ito, no? This is the tabernacle tent. Toldang, at tabernakulo na yari sa tolda. What does it symbolize, the tabernacle tent? What does it symbolize? Okay, the church. At yung nakapaligid dito, the courtyard, ano po symbolize nito? Save nations. Very good. So, it means na nakapaligid tayo sa saved nations because we shall rule the saved nations of the earth. At ang iglesia ay nasa gitna. Kaya, we shall represent God in the days to come. At ang isang malaking ministeryo natin na gagawin ng Diyos sa atin, kaya ngayon ang mga bagay nangyayari sa atin ay pinahintulot niya para we can teach, we can judge, we can many things that God shall use us and give us the enablement and leading. So, the tabernacle tent represent the church. At gaya po ng aking nasabi, ito po ay merong dalawang bahagi. In two parts. It is divided in two parts. Ano po ang division ng tabernacle tent? Okay, bilang review. Pakikita mo, Sige, let us review. The tabernacle tent is divided into two parts. Ito inahati ng dalawang bahagi. What do you call these two parts? Sister Bell. Most. Yun. Banal na lugar at yung pinaka-banal na lugar. Please. Yun. This is the tabernacle tent and it is divided into two parts. Most holy place or most holy place and the holy place. Alam nyo na sa aking kakulitan sa mga bagay nito, alam ko na inyong na-memorize, then you can also impart this to others. Okay, sa loob po ng pinakabanal na lugar was the Ark of the Covenant. Now we can investigate the furnishing o mga kagamitan sa loob po ng tabernakulong ito o this tent tabernacle. Pagpasok po ng, remember, only the Jews or only the priest and the high priest can enter the tabernacle tent. Silang pwede makapasok dito. So, ang mga kagamitan sa loob po ng most holy place or the holy place, dito po sila papasok na ipintuan dito. There's a door here. So, ang kalang masusupungan ng mga tatlong kagamitan, the lampstand, ang kandilaryo, table of showbread, ang lamesa ng tinapay, and the altar of incense. Okay? Ang tatlong ito ay nasa banal na lugar. At sa loob ng pinakabanal na lugar ay meron lang isang kagamitan. Ark and the mercy seat. This is the Ark of the Covenant and the mercy seat. Ginawang dalawang bahagi ito sapagkat ang mercy seat, yung luklukan ng habag, itong pakasaling sa Tagalog, this is made of solid gold. Okay? The mercy seat is made of solid gold. This is made of solid gold. Ito ang pinakatakip ng kaban ng tipan. The Ark of the Covenant, it is made of wood. Pakikita mo, ayun. Okay. So, this is the lid of the Ark of the Covenant. Ito ang pinakatakip ng kaban ng tipan. So, this is made of gold. And these are the cherubims of God. Ang gandang pagkakapi, ano? Ang mga pakpak po ng dalawang cherubim ng kalwalatian ay halos kanila pong tinatakpan ng kanilang buong pakpak ang kaban ng tipan. Inyo pong papansin. Sila nakatayo at halos ang kanilang mga pakpak ay magkita. Within the holy place were the altar of incense. Okay? Sa loob po ng banal na lugar.
the altar of incense, the golden lampstand, and the table of showbread. At nais kong makita nyo sa transparency para makaroon kayo ng idea kung paano po ang itsura namang ito. No, that's hindi yan. The altar of incense. Yung the altar of incense. Diyan po sinusunog ang mga kamanyang. Okay, the other one, the lampstand. Yan po ang lampstand, ang kandelaryo, center shaft, and this. Marami pong it symbolizes many things, kaya lang I will not go into detail. This is also made of solid gold. Alam niyo ba paano nagawa ito? Ito ay parang isang blocking yellow. Made of solid gold. Pagkatapos, God had given wisdom to two people. Sino sila? God has given them as a very special skill na ito ay ginawa nila, ito ay hinukit nila. Okay? Hinukit. Hindi ito ginawa sa pamagitan ng mga molded, but it is made of na talagang ginawa by hands. And the table of showbread. Ayan. Kahit pa paano meron tayong idea kung paano itsura ng mga kagamitan nito. We cannot go into detail sa mga bagay na sinisimbolize ng bawat mga parts ng lampstand, ng table of showbread. Pero we will talk about what they represent. Okay, thank you very much. Ngayon po, within the holy place were the altar of incense, the lampstand, and the table of showbread. Ang mga ito, okay, nilalarawan ang mga panalangin at pagsamba ng mga iglesia na gumawa ng buong pagtatalaga sa Diyos. Yun po ang altar of incense. Yun po ang altar of incense ay ito po ang sinisimbolo, ang mga panalangin at pagsamba ng mga iglesia na gumawa ng buong pagtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos. Sapat po yung insenso ay yan ay sinusunog at ang usok na yan ay umaabot sa Diyos. Kaya yun po ang ibig sabihin niyan, yan ang mga panalangin natin at pagsamba ng ginawa ng mga taong nagtalaga sa Diyos. Kung hindi tayo nag-consecrate sa ating buhay, then alam niyo po aking masasabi na hindi umaabot sa Diyos ang ating mga panalangin at pagsamba. Sabagat po yung altar, yung pong incense, ay yung po ay dinurog yan from different spices sa iba't ibang mga sangkap. Kaya gayon din po, isang buhay natin para ito yung maging katanggap ang ating pagsama at pagpupuri at panalangin, kaya po tayo madurog Amen? At yung naman kandelaryo, it is made of solid gold. This is the work of the Holy Spirit in and through the church. Ito po ang ministeryo ng Banal na Espiritu sapagkat gold and the oil represent the Holy Spirit also. Kaya the gifts and the ministries of the Holy Spirit. And the table of showbread, it represents the presence of Messiah Jesus in the church. Ito po ay kumakatawan sa presensya ng Mesiyas sa loob ng iglesia sapagkat He is the bread of life. Kaya sa ating pong paniwala, lahat ng mga pinili ng Diyos sa katapusan ay darating sa kaganapan. Now, I have laid my foundation. Ngayon po tuloy-tuloy na tayo. Ating pong paniwala, lahat ng mga pinili ng Diyos, okay? Sa katapusan ay darating sa kaganapan or perfection, except those who disobey the Lord and are cut out of the vine. Maliban lang sa mga tao na hindi sumunod sa Diyos at sila ay naputol sa puno. Notice po in the following, Hebrews 8:11. Buksan po ninyo yung mga Bible dyan. Hebrews 8:11. Ito po'y binasa na natin sa ating mga Sunday services. And they, at sila, ang binabanggit, ang house of Israel, with whom the new covenant is made, shall not teach every man his neighbor,
and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Hebrews 8:11. Ito pong ating paniwala, ang lahat ng mga pinili ng Diyos sa katapusan ay dating sa kaganapan. Kaya sinasabi sa 8:11 ng Hebrews, hindi mo na kailangan turuan ang iyong kapatid o ang iyong kapitbahay, sapagkat sinasabi ng Panginoon, sa pinakamalit hanggang sa pinakadakila, they will know the Lord. Okay? Amen? There indeed shall be a glorious church. Magkakaroon po ng maluwalhating iglesia, not having spot or wrinkle or any such thing. Kaya ito po ang ating paniwala, magkakaroon po ng maluwalhating iglesia na wala siyang kulubot at kapintasan. Kaya the dividing the body of Messiah, that seamless robe, ito po ay maalis sa ating buhay in the days to come. Kaya there's a dividing of the Messiah today, yung pong seamless robe ng ating Panginoon, yung pong kanyang damit ay walang duktong, at ito po ay mangyayari sa hinarap. Kaya the first fruits and the remainder of the body, dahil ang ganito pong konsepto ay dadalhin tayo sa abuso. Kaya ang mangyayari po kapag natin nalaman ng mga bagay na ito, kung hindi tayo mag-iingat, tayo po ay hantong sa abuso, sa kapalaluan, dahil po na minsan nasasabi natin na hindi ka kabilang sa mga first fruits, sa mga pangunahing bunga. Ikaw ay hindi nakaabot sa mga pangunahing bunga, kaya ikaw ay mabibilang sa mga natitira lamang, o ikaw ay mabibilang sa mga saved nations. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, ito'y haantong sa kapalaluan at mga bagay na ating masasabi na magbubunga sa paglago ng ating mga makalaman na pagnasa. Kaya lalo na po sa mga ibang mga grupo, if they know these truths, kung hindi sila lumalakad sa isang disiplinadong buhay, this will end up in the flesh. Kaya sa ganito pong kalagayan, let us present two ideas for balance, okay? Let us present two ideas for balance. Ako po ay magpapahayag ng dalawang kaisipan para po balansehan natin ang bagay nito. We know there are first fruits, mayroong mga pangunahing bunga, at mayroong mga hindi nakabot sa mga pangunahing bunga. Do you know the first fruits? Pakikita mo nga, please. Remember, ang tabernacle po, alam niyo, ang tabernacle tent, yung isa, brother, please. Ito po yung nakalimutan ko kanina. Yung top view. Sa kapakanan po ng ilang natin mga kapatid. Alam natin, the church represent the tabernacle tent. Okay? Itong kumakatawan sa iglesia. And this represent the saved nation, the outer court. At ito'y nahati ng dalawang bahagi. So it means also, the church is divided into two parts. The church is divided into two parts. The first fruits, ang pangunahing bunga, represent the holy place, most holy place, and those who were not able to attain the first fruits, yung pong hindi nakabot sa pangunahing bunga, sila po ay mabibilang sa holy place. Kaya the church itself is divided into two parts. So, kapag alam natin ang konseptong ito, magtaas kayo ng kamay, no, kapag meron malabo sa inyong mga bagay na sinasabi. Okay? Kaya, ako ay magpipresent ng dalawang idea para ating mabalanse ang bagay nito. Sapagkat gaya ng aking nasabi, kapag alam natin ang mga bagay na ito, there are the church, the saved nations, and the lost, and in the church is also divided into two parts. The first fruits, and those who were not able to attain the first fruits. Yung hindi nakabot sa pangunahing bunga. Pero sila ay kabilang sa iglesia ng Panginoon. Inyong nakuha yun? Kaya inyong mapapansin, sa iglesia ay nahati pa ng dalawa. Napili ka ng Panginoon, you have been elected by God, but meron na sinasabi ang Biblia, there are first fruits of our God and to the Father. Meron talagang pangunahing bunga. Iyon ba yung maliwanag? Pastor?
nasunugan. Magandang question yan. Actually, Pastor, magiging complicated yan. Pero aking masasabi, kayo pa lamang, yung mga nasunugan, kasi sa panahon ito, those who are member of the holy place, the elect of God, these are the weaker saints. These weaker saints ay hindi yung mga pabayang Kristiyano. The weaker saints ay yung sinasabi sa Isaiah na sila'y parang ilaw na andap-andap, pero hindi sila papatay ng Panginoon. Sila'y parang tamboy na marupok, pero hindi sila babali ng Panginoon. Sila'y in spite na they know na they have done all their best, pero somehow or some way they failed the Lord. Okay? Meron mga ganito mga Kristiyano, they are doing their best, pero somehow and some way they failed the Lord. Mahina pero sila, nandito yung pagpupunyagi. Pero merong ibang mga Kristiyano na matatamad, pabaya, sila ang ating mabibilang siguro, sila mabibilang sa mga bansang maliligtas, at saka sa pagdating ng second resurrection, sila ang mahatulan and all their works shall be burned. Pero palagay ko dito, sa mga elect, these are the weaker saints, yung mga, I will reveal a revelation today, yung mga elect of God, these are the weaker saints, if the Lord has appointed and destined na sila hindi mamamatay sa Great Tribulation, we will, for after 1,000 years, they will be perfect. Hindi ba natin napag-aralan? After 1,000 years, yung mga pinili na hindi nakabot sa pangunahing bunga, after 1,000 years, they will be perfected in New Jerusalem. Kaya kinasabi, ang katawan ni Kristo dito, it will be no more dividing line, no more veil here. Sa pagdating ng after 1,000 years, sapagkat magiging seamless na yung robe, magiging yung ni Jesus ay wala ng duktong. It means na the most holy place and the holy place ay magkasama na. Kaya ngayon, parang lumundag tayo sa ating lesson ngayon eh. Okay? Lumundag tayo eh. Kaya yun talaga sa susunod ko na sasabihin. Pero I have to identify, kailangan talaga maging maliwanag sa atin yung most holy and the holy place. Okay? Kaya, nasagot ba, Pastor? Baka meron kang isang question. Baka yung mga member of the elect na nandito, subat sila ay na-destined na iba ay nangamatay, no? In the spiritual realm, they are growing also in the Lord. Sabay, in the physical and in the spiritual, sabay-sabay tayong lumalago. We will see that in the scriptures. Amen. Hallelujah. Kaya, sana tayo? Kaya, now we will present two ideas to balance it. Ngayon ang ating gagawin ay ibalansin natin ito baka umuwi ito sa kapalaluan ng mga undisciplined and inexperienced na believers. Okay, ganda. Merong pangunahing bunga ang church. Merong hindi naman nakabot. Ako ay dito ako mabibilang. And that's a good design, di ba? Pero kung hindi tayo mag-iingat, it will end up being, pop up, mamatahin mo ang iyong mga kapwa, ay, pabayay, kaya tayo makayin. No. We will see now to present this and to make it balanced in our mind. The concept of the elder brothers now. The concept of the elder brother. Ang konsepto po ng pagiging panganay na kapatid. The temporary nature of the division of the body into the first fruit and the remainder, a most holy place and holy place. Ang konsepto po nito ay para sa isang panganay na kapatid. Okay? Ang panganay na anak na lalaki sa isa pong Hudyong sangbahayan, listen, ang isang panganay na anak na lalaki sa isang Hudyong sambahayan ay binibigyan po ng double portion sa kanilang inheritance. Okay? Sa sambahayan ng mga Hudyo. Sila binibigyan ng dobleng bahagi sa kanilang mamanahin. Ito pong sinasabi. We see this in the case of Esau. Sino po si Esau? Si Esau ang kakambal ni
Jacob. Okay, although only a few minutes older than his brother Jacob, was lawful heir of the messianic inheritance. Alam po natin sila halos magkasunod at hawak lang bukong-bukong ni Jacob si Esau. Pero alam po natin, panganay pa rin si Esau kahit sa inauna ng ilang minuto lamang kay Jacob. At siya ang karapat-dapat at ayon sa batas at tumanggap ng mamanahin. Subalit ang pagtanggap po ng mana ay hindi upang ang panganay ay kanya pong ibilang ang kanyang sarili na mas dakila o higit sa kanyang mga kapatid, kundi ito ay pagkakaloob ng responsibilidad. Okay? Ito ay pagkakaloob ng responsibilidad. Ang kapatid o ang panganay na anak ay hindi siya malaya na squander o lustayin sangayon sa kanyang sariling notion o kalokohan o impulse o mangudyok niya ang mga bagay na kanyang tinanggap. Siya ay obligado na mga siwa na may karunungan at para sa pakinabang ng buong pamilya ang mga bagay na kanyang tinanggap sa kanyang ama. Okay? Kaya ganito rin pong kaparanan ang mga first fruits of the church. Yung mga pangunahing bunga ng iglesia. The Lord's strong, victorious saints are not mystical groups of super Christians who consider themselves to be superior to other persons. Hindi ba nadinig yun? Yung po mga malalakas na matatagumpay na mga banal, hindi po sila mga mahiwagang mga grupo. Mga dakilang mga Kristiyano na binibilang ng kanilang mga sarili na mas higit kaysa kanilang mga kapatid. Andiyan ba kayo? Kundi, they are believers whom the Lord has given a great hunger for righteousness. It is the Lord who has given a great hunger for righteousness. Ang mga pangunahing bungang ito, ang Diyos mismo ay binigyan sila ng dakilang kagutuman sa katuwiran. Kaya being blessed of the Lord with this hunger, they are responsible as the Lord leads and enables to strengthen their weaker brothers and sisters until the entire body of Messiah comes to perfect unity and maturity in God. Di ba nakuha yun? Kaya tayo po pinagpala ng Diyos na ganitong dakilang kagutuman ng katuwiran, tayo po ay responsable sa patnubay ng Panginoon at kakayahan na binibigay sa atin na palakasin ang mga mahina mga kapatid hanggang ang buong katawan ng Mesyas ay dumating sa kaganapan at sapat na gulang sa Diyos. Hindi po naunawaan yun? Kaya, does it make nagiging balance ang ating kaisipan? Kung tayo ay tumanggap ng maraming biyaya sa Panginoon, lalo tayong nagiging responsable na palakasin ng ating mga kapatid to feed the Lord's sheep. Kaya gaya ng ating nasabi sa inyo, ganyan ang inyong karanasan. Ganito ang inyong nararanasan. Marami kang mga irritations of life. Lahat ng mga bagay na yan hindi aksidente sa inyong buhay. Ang mga bagay na yan ay pinahintulot ng Diyos para kayo lumakas so that you will have a great hunger. Actually, mga bagay na inyong nararanasan, nakikreate ng great hunger ang Diyos sa inyong mga puso. And in return, ang mga bagay niyong naranasan, ito ang gagawin ng Diyos sa inyo, ibinibigay niya sa inyo ang responsibilidad na palakasin ang mga mahinang mga kapatid. Amen? Kaya kapag inyong naulaman ng mga bagay na ito, you will not live for yourself anymore. Amen? Kaya ito po nangyayari at ito po ang aking nararanasan sa aking buhay. Minsan po gusto kong magbabad palalo sa kama, alam niyo, no? Ngayon, sarap ng tulog malamig. Gusto kong gawin mga bagay na ito, ganito. Pero, God is giving us these words, this revelation. Binibigyan ng Diyos ang mga kapahayagan na ito, mga responsibilidad na binibigay sa atin. Ang kalang personal na relasyon sa Diyos, higit pa sa mga bagay at pangyayari sa kalang mga buhay. Kasi minsan tayo nasasangkot sa mga pangyayari at mga relasyon at mga bagay. Kaya ang nangyayari tayo nangahawa sa mga babae. Things, circumstances sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin nun hindi tayo nanatili sa ating mga relasyon na kahit na sa mata ng tao ay maganda, pero alam natin kung ito'y kinukuha naman ang ating atensyon, ang ating pag-ibig,
ang ating panahon sa ating relasyon sa Diyos. Ang ibig sabihin, we have a relationship with this woman. Amen? Ano pa? Sapagkat sila'y mga malilinis, sinasabi. Sila'y mga malilinis. Their spirits are pure before the Lord. Hindi sila ngawa sa mga babae sapagkat sila'y malilinis, sapagkat their spirits are pure. Mga kanilang spirito ay mga dalisay sa harap ng Panginoon. Ano ang dalisay? What is purity? What is holiness? Okay. What is holiness? Ano yung pagkaunawa sa kabanalan? Overcomer, without fault, walang kapintasan. Ano pa? Ano pang alam natin sa kabanalan? Ano pang ibig sabihin nun para sa atin? Sinabi ni Ma, ano pa? What do you know about holiness? We're preaching holiness. Pure in heart. Ano pa? Please answer me. God? Closeness to God, yes. Pagiging malapit sa Diyos, nagbubunga ng kabanalan gaya na nangyari kay Moses, hindi ba? Ano pa? Lahat ng mga bagay na sinasabi niyo totoo. Baka meron pa sinasabi ng Diyos sa inyo anong ibig sabihin ng kabanalan. Holy for God, banal para sa Diyos. Yes, consecrated, buong buo ka sa Diyos. Yes, definitely, kailangan yun. And that is holiness in the sight of the Lord. Ano pa? Being obedient to God. Obedience. That is mahalaga sa harapan ng Panginoon. We cannot please God if we don't obey God. Okay? Ano pa? Total surrender. Buong pagsuko sa Diyos. Nagbubunga ng kabanalan sa ating mga buhay. Ano pa kaya? Ayun. Alam mo niya, ang kabanalan is the absence of evil spirits. Di ba? Isa rin, kahulugan ng kabanalan. Yung mga bagay na hindi nakikita sa puso ng Diyos ay hindi makikita sa atin. Absence of self and evil spirits in our motives and in our hearts. Amen? Praise God. Kaya, isa sa magiging trabaho natin bilang first fruits in the age to come, in millennium, we will deliver people from the evil spirits. In millennium, sa panahon ng 1,000 paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, sinasabi, ang mga ito ay hindi nangag-awas sa mga babae, involvement in other relationships, things or circumstances, sapagkat sila'y malilinis. Their spirits are pure before the Lord. Ang mga ito ay nagsisunod sa kordero, saan man siya pumaron. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yun ay maliwanag. Amen? Amen? Kaya, ang mga matatapat ng Panginoon, sila'y naging nasa tabi na, o malapit sa Panginoon, saan man siya pumunta, hanggang sa walang han. Amen? That's one of our inheritance. Yan po ang aking dinidesire higit sa namang bagay. Higit po sa kalangitan. I want to be with the Lord wherever He goes for eternity. Ngayon sa atin, kayo pa mga overcomer, alam niyo na ang message sa iglesia. Makarating lang sa langit, okay na. Makita mo ginto. Ngayon sa atin, hindi na yan ang goal natin, hindi ba? Kaya nasabi po, ako kahit sa kasal nasasabi ko ito Ginto na hinahanap dito, ginto pang hinahanap sa langit. See how selfish man is. Yung pong mga sponsor hindi kumikibo sa harapan ko. Kaya, katulad po ni David, ang mga first fruits, katulad po ni David, ang kanyang mga mighty men, sila po ay nanatiling malapit sa kanya, hindi ba?
Yung mga mighty men, sa 1 Corinthians, o sa Chronicles, sinasabi, sa 1 Chronicles, sinasabi, the mighty men of David, they never left David in the whole of his life. Ganun din po ang mga pangunahing bunga. Yun po ang ating basihan. Subalit, ang diniti po sa atin dito sa point na ito, all Israel profits from the victories which are won by the Lord and those whose life He is. The conquerors are not a select group of saints who no longer are an integral part of Israel. Ang ibig po sabihin ng mga mananagumpay, hindi po sila mga pinili mga grupo na mga banat na hindi na po sila mahalagang bahagi ng Israel. Although, sinasabi po, merong ilang mga types sa lumang tipan na sinasabing merong first fruits of the Church of Messiah. Tayo ay magpasimula na atin pong ipakilala ang bride, o ang bride ngayon na atin pong ipakilala ngayon. Let us atin pong tignan ang bride sa baguhan. Yan pong tanong ni Pastor Charlie, nandito na. Tayo po ay magpasimula na atin pong kilalanin ang babaeng pakakasal ng ating Panginoon sa bagong tipan. The bride is presented twice in the book of Revelation. The bride is presented twice in the book of Revelation. Ito po ay pinakilala sa atin 2 beses sa aklat ng Apokalipsis. Ang isa po ay sa pasimula ng 1,000 taon na kapanahunan or period. Ang isa naman sa katapusan ng 1,000 taon. Once at the beginning and once at the end of the 1,000-year period. Okay? Ito po, ang bride, ang babaeng pakakasal ng Panginoon. Kaya na akin nasabi, once binanggit sa pasimula ng 100 taon paghahari ng ating Panginoon at pagkatapos ng 100 taon na paghahari ay pinakilala pa rin dito at binanggit ang bride. Ngayon po ay pansinin natin ang bagay nito. Meron pong extraordinaryong pagbabago ang nangyari sa loob ng 1,000 taon. Binanggit pasimula sa unang pagpasok ng 1,000 taon at sa katapusan ng 1,000 taon, mayroong extraordinaryong pagbabago nangyari sa iglesia. Let us see first how the bride, as we teach the first fruits of the bride, looks at the beginning of a 1,000-year period. Tignan po natin anong kanyang itsura sa pasimula ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Revelation 19:8. Revelation 19:8. Revelation 19:8. And to her was granted that she should be arrayed with fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Kaya niyo po makikita doon. 19:8. At sa kanya'y pinagkaloob ng damtan ang kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ang siyang matutuwid na gawa ng mga banal. Kaya dito ko niyo mapapasin, kasi ang iglesia, ngayon, basta tumanggap kay Kristo, you are imputed with the righteousness of the Lord, hindi ba? Kaya yung mga good works mo, yan ay masusunog, sinasabi. There's an imputed righteousness. Yun na ibinigay, inilipat na katuwiran ni Kristo. Pero, meron yung actual na katuwiran ni Kristo, what He wrought in our lives while we are here on earth. Okay? Ito ang mga mabubuting ginawa ng mga banal. Okay? Sila ang mga damit, ang mabubuting lino na ipinadamit sa kanila. Lahat mo nakauna ay magsabi ng amen. Okay. Ngayon po, at the end of the 1,000-year period, let us read Revelation 21. Revelation 21, verses 9 to 11. Nabubuksan po ang ating mga mata. I know the Lord will open our eyes. Revelation 21, verses 9 to 11. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, ito po pagkatapos ng bowls of wrath, na mga puno ng 7 huling salot. At nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintan, ang asawa ng kordero. Sino ba siya? The church, okay?
At dinala niya ako nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at pinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanawag mula sa langit buhat sa Diyos, na may kalwalatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin. Hindi mo nakita doon? Ano ang bihis ng iglesia? Dati, nakadamit siya ng puti, na mabuting gawa. Ngayon, pagbaba ng bagong Jerusalem, ang syudad ng Diyos, listen, kasi yung konsepto natin yan ay the external, yung mismong syudad, yung things. Ang sinisimbolize po nito, the New Jerusalem, the wife of the Lamb, the elect of God, the Israel of God. This is the church. Amen? Na may kalwalati ng Diyos, ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, malinaw ng salamin, gaya ng salamin. So, it symbolizes many things. Kaya, listen to this. Ating pong mapapansin na mayroong malaking pagkakaiba na ipinapakita sa atin. Una, the bride ay pinapakita sa atin, siya po ay nakadamit na fine linen, malinis na puting damit, na ito ang matutuwid na gawa ng mga banal. Pagkatapos atin siya makikita bilang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga syudad. Puspos ng banal na kalwalatian ng Diyos at ng Kordero. At ito ay nakapaligid ng pader na di magagapi ng kalakasan at kahindik-hindik na kagandahan, a spectacular beauty. This is the church of the Lord. Amen? We will talk about that. Ano yung mga pader na yon? Remember this. Ano bang gagawin ng Panginoon sa hinarap na sa labas, ay kanya munang gagawin sa loob natin. Kung kanyang pakikita, bababa ang bagong Jerusalem, the New Jerusalem, the city of God, is building the city of God first in our hearts. Amen? Tandaan ninyo, we are the miniature. Lahat ng mga bagay na gagawin ng Diyos sa pangkahalatan, gagawin niya muna sa mga loob ng mga banal. Nagtatayo siya ng kaharian, sa darating na panahon, itinatayo niya muna ang kaharian ng Diyos dito muna sa atin. In order to rule, we must be ruled first. Amen? Sabi ni Pastor Charlie, kinote niya, if we suffer with Him, we shall reign with Him. And in order to reign with Him, we must be ruled first with Him. Amen? Dapat muna tayo, bago tayo makapaghari kasama ng Diyos sa panahon na darating, in the time of millennium, dapat pagharian muna tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin, siya munang sakupin po tayo. Amen? In all aspects of our lives. Kaya, at pagkatapos, ang damit na ibibigay sa atin ay hindi na kakaiba, hindi na katulad ng pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya, it is our point of view ng bride sa pasimula ay ang mga first fruits of the bride, habang while the bride, sa katapusan po ng 1,000 taon, it will be a finished tabernacle of God, the entire company of the elect. The transformation, and we think the enlargement of the bride reminds us of the portion of the Song of Solomon. Okay, yung pong transformation, yung pong pagbabago ng iglesia pagkatapos ng 1,000 taon. Ito po yung pong paglaki ng iglesia. Ipinapaalala po sa atin ang bahagi sa awit ni Solomon. Listen to this. Kapag inyo pong babasahin ng Song of Solomon, you will understand. Open your Bible in Song of Solomon, chapter 8, verse 9. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay yung pong transformation na nangyari po sa iglesia sa loob ng 1,000 taon, okay? Yung pong kanina, nakadami siyang puti, subalit, after 1,000 years, iba na siya. Ang pader ay nakapaligid na sa kanya, yung pader na hindi magapi at ito ay kahindik-hindik ang kanyang kagandahan. Okay? Ngayon, tignan natin sa Song of Solomon. Chapter 8, verse 9. If she, it means na the little sister, be a wall, we will build upon her a palace of silver. And she be a door,
we will enclose her with boards of cedar. Ano po yung sinasabi niya? We will build her. We will enclose her. Kami ay magtatayo sa kanya. Kami ay tatakpan siya ng tabla. Sino yung we? Who are this we? Sino yung she? Sino yung babae? Yung malit na kapatid na yon. It is our opinion, okay? We are the Lord's fruit. Yung pong tayo, ito po ang mga pangunahing bunga, sila inutusan na itayo o magtayo, i-build up and enclose, takpan ang maliliit na mga kapatid, the little sisters, whom we hold to be less fruitful, weaker members of God's elect. Amen? Amen? Yung mga mahina, sila ang ating tatakpan ng tabla ng cedar. Sila ipagtatayuan natin ng a palace of silver kung siya man ay isang muog. Hindi mo nakuha yun? Amen? Kaya po, I will clarify. Iba pa. Ang ating pong paniwala na tayo pong lahat ay kailangan tulungan ang ating mga kapatid hanggang pwede po natin silang tulungan sa kasalukuyan. Subat yung dakilang gawain na pagbabago ng iglesia ay matutupad sa panahon ng 1,000 taon kapanahunan. At ito ay isa sa mga sentrong layunin ng 1,000 taon na kapanahunan. Ito po ang isa sa mga sentrong layunin ng 1,000 taon na kapanahunan. Kaya po meron 1,000 years period. Ang isa sa mga center purpose is to build, to enclose our weaker little sister, which is the holy place, which is the remainder of the elect who were not able to attain the first fruits. Amen? Sinabi ko noong ang reta lagyuda. Sana po antin dyan yun eh. Okay? Ikwaya po? Ano po sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 13 verse 32? Sabi ng Panginoon, I do cure today and tomorrow and the third day I shall be perfected. Ang Panginoon mo nagsabi niyan. Ako'y nagpapagaling ngayon at bukas, subal sa 3 araw, ako'y magiging ganap. See, in the first 2 days, itong ministry ng church for the past 2,000 years, anong ginagawa ng church? Healing and deliverance. But in the third day, which is the millennium, 1,000 years, the church will be perfected. Amen? Meron pa. Ano po ang kagad na kaulugan ng talatang natin binasa? Ang ating paniwala, siya po ay nagsasalita, figuratively sa katotohanan, na iglesia ay magpapalabas ng mga demonyo, magpapagaling, na may sakit sa loob ng 2,000 taon, na ito ating ginagawa hanggang ngayon. Subalit ang iglesia mismo ay magiging ganap sa panahon ng 3,000 taon. Ito po ang kadahilanan na nakakagulat ang pagbabago sa bride sa katapusan ng 1,000 taon. Amen? Kaya nakakagulat yung pagbabago niya eh. Alam po ninyo, sumasang-ayon po si Propeta Hosea sa konseptong ito. Sabi niya, after 2 days will He revive us. In the third day, He will raise us up and we shall live in His sight. Hosea chapter 6 verse 2. Ito po kanya sinasabi. After 2 days, pagkatapos ng 2 araw, kanya tayong bubuhayin, and in the third day, tayo kanyang tatayo, at tayo ay mabubuhay sa kanyang harapan. Kaya, nakaka-interest po na inyong pansinin, na tignan mabuti, ito pong puntong ito. Dito po inasabi ko na, listen, the volume of the holy place, pakita mo nga please, the volume of the holy place ay 2,000 cubits. Ang volume po nito, the volume of the holy place is 2,000 cubits. It means na ang cubic, ang dimensions po, ang sukat nito, kapag sinabi mo cubic, minemeasure mo ang length, ang width, and height. So, ang volume nun, it is 2,000. 2,000. And the holy place, alam ba ninyo kung ano ang measurement nito? Sa cubits? 1,000. Imagine? Kaya kapansin-pansin po eh. For 2,000 years, ano pong ginagawa ng iglesia?
delivering. Kaya ito it represents the church age, ang 2000, sapagkat nandito yung lampstand, represents the gifts ngayon, di ba? Yung ginagawa ng iglesia ngayon, ito ang mga kagamitan sa loob ng banal na lugar. Dito, the holy place, it represents the presence of the Lord. After 1,000 years, dito po, as the waters covers the sea, so also the knowledge of the Lord shall cover the mind of people. Amen? May sariling version. So the knowledge of the Lord shall be known all over in each individual. Hindi po nakuha yan. For 2,000 years of the church age, while the volume of the holy place was 1,000 cubic cubits, 1,000 years of the kingdom age. Kaya sa ikawalong kabanata ng Song of Solomon, ating po makikita, ang pangunahing bunga ng Panginoon ay makapangyarihan sa dominion, pamamahala, and fruitfulness. Kaya open your Bible in, yung pong kanina, Song of Solomon, chapter 8, verse 10. Ito po yung napakaganda. Kaya, when you read the Song of Solomon, you will understand. Verse 10, yung kanina, verse 9 binasa natin, verse 10, Song of Solomon, chapter 8. Dito po natin makikita ang pangunahing bunga ng Panginoon ay makapangyarihan sa pamamahala at matagumpay. Ito po. Sa verse 10, ito po natin makikita sa kanya. Siya po ay makapangyarihan at matagumpay. Kaya sinasabi sa verse 10, I am a wall, and my breasts are like towers. Then was I in his eyes as one that found favor. Pagkatapos po, meron mga mahinang kapatid na babae, a 60-fold. Ito po sa parable of the sower. Sila na kahit na hindi gaano kasing lakas na at matagumpay, gaya po ng kumpanya ng mga pangunahing bunga. The 30-fold, miyembro ng mga pinili who must be enclosed ng mga malalakas na miyembro ng katawan ng Mesiyas. Ang mga mahina ay ang mga malilit. Sila ang mga hindi gaano may sapat na gulang na kumpara po sa mga pangunahing bunga. Walang gaanong Mesiyas na nasa loob nila. Ito po ang mga mahina, malilit. Kaya po nang aking nasabi, God saw Messiah, God is expecting to reap Messiah in us. Pero yung mga mahina at maliliit, wala po silang ganong sapat na gulang kumpara sa mga pangunahing bunga dahil walang ganong Mesiyas na nasa kanila. Sana makuha nyo yun. Subalit, sila ay mga kapatid ng babaeng pakakasalan ng ating Panginoon. Therefore, it is God's will that each one be built up and enclosed. We think that it is the stronger saints who will build up and enclose the weaker. Yung ba ay totoo? Amen? Ito ba ang dapat gawin ng mga pangunahing bunga? Magtayo at takpan ang mga mahina. Amen? Amen? Okay, ako ay magtatapos na. Kung tayo po ay tama, magkakaroon po ng mga pangunahing bunga ang bride. Sila ay nakabis na maputing damit na kanilang matutuwid na mga asal at mga ugali, a right conduct sa oras ng pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa. Sila ay magtatrabaho kasama ng Panginoon sa buong panahon ng 1,000 taon, building up and perfecting the remainder of the church and the peoples of the saved nations. Only the first fruits shall receive back their bodies when the Lord Jesus appears in the cloud. At ang mga nalalabi sa mga patay ay hindi pagkakaloob muli ang kanilang katawan hanggang sa katapusan ng 1,000 taon. Revelation 20 verses 4 to 6, ito po sinasabi. The first fruits are warriors. Sila ay itatayo sa pagdating ng Mesiyas para sila ay makipagbaka kasama niya laban sa pwersa ng kasamaan dito sa lupa. Amen at amen. Okay? Kaya, mga kaibigan, marami mga bagay na nais gawin ng Diyos sa atin.
Sana po sa puntong ito ay atin ang naunawan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Ano ba kaya ang inyong nadadama na saan kayo tinatawag ng Diyos? What rank? Sinasabi po ng Bible, some of the people, they did not break the rank. At ikaw papukin. Kaya, ang mga bagay po natin pinag-aaralan, sana, ang aking pong pasanin ay kagad mailipat ang mga bagay na sinasabi ng Diyos sa akin. Na kahit na minsan na pinipilit ko pong kahit mga ilang mga punto ay hindi gano'ng malinaw sa inyo, babasahin ko pa rin. Pagkatapos, mamaya babalikan ko na naman. At yung for the sake of the tape, yung ibang nakikinig sa atin, sila po ay makakasunod. Kaya lagi ko binabagit mga references sa Bible. Gayun pa man, mga kaibigan, mga magulang, at ako po ay naniniwala na marami pang ilang mga tao na tatawagan ng Diyos sa atin na ating makakasama. We don't know them, but God will add them in our numbers. Kaya, ang aking pong dalangin na sana it is time now really to be sensitive, to be holy for the Lord. Kung inyo sana mapapansin ngayon napakadali na tayo ibaling ng ating sarili sa maraming mga bagay. Sana ang aking dalangin, huwag tayong gaya na sinasabi sa Revelation 14:4, they have a pure spirits. Malinis ang kanilang spirito. Hindi sila nahawa sa mga babae. Okay? Kanilang sinunod ang kordero saan man siya pumunta. Ito sana makita sa atin. Alam niyo po, ang aking bilin, ang ganito ay hindi po pabiro-biro. We have to follow the Lord with all our hearts. Ibigay natin ang ating buong pansin doon. Ang aking pong sinasabi, hindi po ngayon na makasumpong kamali. Learn to deny yourself. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kailangan gawin ito, tulak ninyo ang sarili nyo. Kaya sinasabi ni David, bless the Lord. He is commanding his soul to bless the Lord. Kahit mabigat ang ating nadadama, bless Him. Kung meron siyang pinagagawa sa atin, do it. At habang kayo bali po, mga ginawa makiramdam ka mga yan, na kay, hanggang yung gawang hakbang, hindi siya susunod sa iyo Tinitignan niya kung ikaw ay hakbang ng pananampalataya. Kahit na sa ating mga paglago sa ating buhay Kristiyano, you have to commend this self. Labanan mo sa tulong ng ating Panginoon as He leads you and He gives you the kakayahan, the enablement. At alam po ninyo, each victory, it will be, napakaganda. Amen? Inyong malalaman na you have grow again. Each day, mayroong mga challenges na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Remember that. At about hamon na kanyang binibigay sa atin, a day is considered also 1,000 year in the Lord. Hindi ba? And 1,000 year is considered also a day in the Lord. Kaya tagumpay niyo sa bawat araw, meron for eternity, we will bring that with us. A righteous personality, a righteous conduct. Lahat ng ito, a character. Kaya, ang aking bilin, kapag nadama nyo, konting tinig lamang ng Panginoon na alam nyo matuwid. Ayanin nyo ang laman. Ayanin nyo yung mga bagay na ang laman na ito ay akala niya kalugiyan na. Huwag nyo ayan na kaya sinasabi po ng Bible, unless we shall lose our life for the gospel and for the Lord. Hindi tayo talaga makikinabang We have to let go of our life. Kung talagang hindi mo binitawan ng iyong buhay, we will lose our own life. Amen? Kaya let us be sensitive. Let us pray. Amen? Sana each time we gather together, you have prayed, you have settled your spirit before God. Lahat na nadungisan kayo, nagkaroon ng irritation, nagkaroon ng pabigat sa inyong puso. Each time we gather, each time you go into the presence of the Lord, huwag kayong honest until you have heard from the Lord. Huwag kayong honest hanggang you have been blessed by the Lord. Amen? Ito po sinasabi ko sa inyo sapagkat
Ito nga kinadadama. There's a pull now na ginagawang ating kaaway. We have to overcome the obstacles, the self-love, the self-will, Satan, the world. Yan ang umahatak sa atin na pabalik. To pull us in our position in the right hand of God. Kaya mga kaibigan at mga magulang, habang ginagawa natin mga maliit na mga bagay na pinagagawa ng Diyos, huwag nating hayaan ang ating relasyon sa Kanya na madunisan. Kung tama tayo nadaba, tayo kagad. Amen? Amen? Praise God. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong mga salita. Panginoon, salamat po sa biyaya mo. Salamat po, Panginoon, sa kauhawan, sa katuwiran, sa kabanalan. Sa kabila kami, Panginoon, sa aming buhay, nakikita namin na maraming mga pagkukulang, karumihan. Panginoon Diyos, ang kauhawan naman ay nilalagay mo sa mga puso na maging matuwid, maging banal. Yan ay galing sa iyo. Ang tao, Panginoon, wala siyang kabuluhan, wala siyang anumang bagay na maganda. Subalit ilang mga bagay na ginagawa mo at nilalagay mo sa kanyang puso at buhay, yung lang ang nagiging karapat-dapat at mabibilang na matuwid at pakipakinabang. Yan ang katuwiran mo, Kristo. Yan ang kabanalan mo. Ikaw mismo. Hindi yung pagiging katulad ng aming inahangad. Ikaw mismo ang aming inahangad. Ikaw, your life, your virtue, ang kabutihan mo, your personality, your character, all of you. We want to be a bone of your bone, a flesh of your flesh. Kami maging buto ng iyong buto, laman ng iyong laman. Lord, we want you. Kaya sa gabi ito, O Diyos, we empty ourselves. Aming inaalis ang lahat ng mga bagay na nasa aming mga puso na hindi karapat-dapat. We know them, Lord, as you show them to us. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, pakabanalin niyo po kami. You are perfecting us, Lord. We know that, Lord. And we want to be a part, Lord, na yung tatawagin, Panginoon, in the first resurrection, sa pagbangon, Panginoon, mula sa mga patay, at yung mga pangunahing bunga lamang siya tatanggap muli ng kalamang katawan, it will be a glorified, an incorruptible, an immortal body like you have. Sabagat ang mga pangunahing bunga, Panginoon, their inheritance is you. Sometimes, Lord, the world is blinding us. Binubulag kami, Panginoon, sa mga kaningningan ng kanyang inihandog, mga salapi, mga ari-arian. Panginoon, huwag niyo po kaming hayaan na madunisan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na maging kontento sa mga bagay na pinagkakalam mo sa amin. Kung ito ay higit mas sa mga aming tinatanggap ngayon, Panginoon, nawa mga bagay na ito ay magsisilbi lamang na mga papel, mga bakal, Panginoon, na aming gagamitin para ikaw kami malalong maging malapit sa iyo. Ang mga bagay nito ay walang kabuluhan. Ang mga bagay nito gagamitin lang namin sa iyo para sa iyo lamang. Para may pagkalob namin pangangailangan ng aming mga sambahayan. Pangangailangan ng aming mga sarili, Panginoon, para kami makapamuhay na matuwid sa harapan ng tao, sa harapan mo. Huwag mo nga yan, Panginoon, kami po ay may kasal at madungisan sa mga bagay na ito. Ang sanglibutan, O Diyos, ginagawa niyang lahat ng kanyang bagay at nakikita namin, Panginoon, marami sa mga aming mga kapatid na nahuhulog sa mga patibong kaningningan ng sanglibutan. Bigyan mo kami ng isang puso na maging kontento sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang at sabihin namin sa aming puso at buhay, sa aming buong pagkataon na ikaw ang aming mana. You are our inheritance. And we are your inheritance. Kami ang iyong mana at ikaw ang aming mamanahin. And we will be contented with God. Lord, please, develop this in our hearts.
Each time, Lord, kapag aming kaaway lumalapit sa kanyang kaningningan, inaagit kami na ang aming relasyon sa iyo ay madungisan. Panginoon Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumalikod. Kahit amin nakikita ang malaking pakinabang nito sa idudul sa aming laman. Panginoon, huwag niyo po kami ngayon na kami ang aming laman ang masunod. Alasin mo ang hinggit sa aming mga puso, Panginoon. Na kami maging marilya kami karing pakinabang daring alamang tao, Ginoo. Lord, lakoy po ininggi kaming puso. Lord, na sana naging marilya kami karing taong lalakad kaya na malapit kaya, Lord. Sana po, Lord, yun ang aming kaingitan ng kitsa ng bagay. Oh God, hipuin niyo po ang baso sa amin. Hipuin niyo po kami. We need you, Lord. Kaya, Panginoon Diyos, sana po ang pagtuloy mong pagkilos na ito sa aming mga puso. At sa oras ng pagsubok, Panginoon, ang conviction na ito ay mahigit pa sa anumang bagay sa sanglibutan. Na ang conviction na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang daan na aming tahakin, yun ang aming tahakin kahit na ito ay masakit at mahirap. Sa mundong ito, Panginoon, kahit hindi makita ng mga tao ang aming tagumpay, ang aming nagawa, ang mahalaga, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo ay laging matuwid. Ang kapayapaan mo ay laging naghahari sa aming mga puso. At kami nahubog at naporma sa wangin si Kristo at nakipag-isa sa Kanya sa lahat ng bagay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng mga bagay na ito ang siya maghari sa aming mga puso. A quiet and a peaceable spirit, Lord, is a great prize. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nandito po kami bilang isang iglesia. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pasimula po sa akin, Panginoon. Ako po'y marami magpagkukulang sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na makalakad na matuwid, O Diyos. Para, Panginoon, ang kalakasan, ang katuwiran na ito na pinagkakalumos sa amin ay aming maibahagi sa aming mga mahinang mga kapatid. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi pambuhay ang aming sarili sa aming sariling kagustuhan. Kundi, Panginoon, sa iyong kagustuhan lamang, Panginoon, ang aming magawa sa lahat ng bagay. Kaya sa gabi ito, O Diyos, tulungan niyo po kami na huwag maghatol ayon sa aming nakikita at initimbang ang mga bagay ayon sa aming pinasya. Binase sa aming nakikita. O Diyos, tulungan niyo po kami na makinig sa iyong Espiritu. Doon kami, Panginoon, na kumuha ng lahat ng mga desisyon namin, O Diyos, sa araw-araw ng aming mga buhay, sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, hindi po kami makakabot doon sa pinakabanal na lugar. Hindi kami makakabot, Panginoon, in the face of tabernacle, Lord, the indwelling of the Father and the Son. You cannot have a dwelling place that you could rest. At ito ang layunin, kaya ikaw, O Diyos, ay pinili mo kami sa gitna ng mga tao sa sanglibutan para ikaw ay makapanan, makapagpahinga na lubusan sa aming mga katawan na ito, ang templong ito, at ikaw makapaghari sa mga bansang naligtas. You're looking for a temple, Lord God, na ikaw ay pwedeng manahan na walang hanggan. Can live among men, and we are the temple. Lord, may you find us worthy, Lord, to be an eternal temple that you could rest. Masumpungan mo, nawa kami, O Diyos, at makaini maging karapat-dapat na maging walang hanggan temple na pwede kang manahan na walang hanggan. Purify us, purify us. You want to bless your people, Lord, and you are looking for a temple. And here we are now. We offer ourselves as a living sacrifice, Lord. Nandito po ang kabuuan ng Iglesia, Panginoon, sa iyong harapan. Na kami yung tinawag sa dakong ito, Panginoon Diyos. Here we are, we humble ourselves. Cleanse us, break us, mold us in the image of our Lord Jesus Christ.
Move, Spirit of God, in every heart now. May you bring the conviction, Lord, in our hearts. Break us, Lord, our hardened hearts. Ang aming mga puso, Panginoon, minsan ito ay naging matigas na dahil sa aming mga kapalaluan, sa aming sariling kalooban, pag-ibig sa aming mga sarili aming ginagawa. Hindi na namin pinansin ang iyong kalooban, ang iyong nais, Panginoon. Ang iyong layunin, ikaw ay nais manahan sa aming mga puso. Manahan ka sa templong ito ng walang hanggan. Lord, break us now, break us now. No one will leave this house, Lord, without being touched, being break. Break us, Lord, please break us. We cannot reveal your glory. We cannot reveal you and represent you unless you have done these things, Lord, in our lives. Lord, you cannot use us in the coming revival, Lord, unless we have been broken. Lord, Lord, nandito po ang aking mga kapatid, mga kapwa, manggagawa, na tinawag mo ngayong gabing ito. I know it is not an accident, Lord. Please mark them, Lord. Seal them in their forehead. Seal them, Lord, in their forehead. Tatakan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga noo. Ang tatak mo, amang Diyos. Sapagkat kami, Panginoon, ay ngayon ay tinatalagan namin ang mga sarili na gawin ang iyong kalooban, Panginoon, higit sa anumang bagay sa sanglibutan. And those who obey you, Lord, are receiving the mark, Lord, that is from you. We don't want the mark of the Antichrist, Lord. We don't want it, Lord. Tinatanggihan namin ito sa mga buhay, sa mga puso at mga kamay. Sa aming no, we don't want the mark of Antichrist, Lord. We want your mark, Lord. We want your seal, Lord. Seal us, Lord. Tatakan mo ang aming mga no at mga puso at mga kamay, so that we will be able to obey you, Lord. We will obey you, Lord. We will obey you, Lord. Son of God, here we are, Lord. Iyaremos sande, kiyaralemo mosa. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang aming buhay, ang aming relasyon sa iyo ay lalong lumago at maging mabunga. Magbigay kami ng panahon sa panalangin, Panginoon, sa panalangin, sa pakipag-ugnayan sa iyo. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord, not to feed the flesh. Help us, Lord, not to feed the flesh, Lord, na huwag pakainin ang lamang ito, kundi kasuklaman ng laman ito, O Diyos. Son of God, bring your sword right now. Tapyasin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Ang tabak mo, Panginoon, kailangan namin ngayon sa aming mga puso at buhay. Tapyasin mo kami, Panginoon, mga bagay na hindi karapat-dapat. Aming pinapahayag ngayon, Panginoon, mga bagay sa aming mga puso na karumal-dumal sa iyong harapan. Sabihin niyo mga bagay na pumipigil sa inyong relasyon sa Diyos. Ano mang ito na nagiging hadlang na kaya ang ating buhay hindi nagiging mabunga, hindi lumalago, katamaran ba, inggit ba, envy ba, jealousy ba, lahat ng ito na karumal-dumal, unclean spirit, lust, everything in our hearts, na alam nyo na ito, dinidil ng Panginoon sa inyong puso. Confess them, bring them, repent of them, tayo pong lahat. Pagsisihan natin mga bagay na yan. Our selfishness, repent of them now. Oh God, forgive us. Panginoon, patawarin niyo po, Ginoo. Patawarin niyo kayo po, Ginoo. Kiyaremosande, kiyaremosa. We need your strength, Lord. You cannot pour out your strength until you will empty us. And do it now, Lord. Do it now. Fill this cup, Lord. Fill this cup. Iyaremosande, kiyaremosande, kiyarelemosa. Help us to give our life in prayer, Lord, in your word, in your service, God, as you will lead us and enable us. Help us to be a good disciple, Lord.
Iyaremo Sunday, Kiyaremo Sunday, Kiyaremo Sa. Do it now in our hearts, Lord. We have heard many good words. We have heard many sermons. Lord, right now it is time, Lord, they will be real now in our lives. Nadinig na namin ng maraming pangangaral, Panginoon. Ngayon, O Diyos, nais namin sila maging tunay ngayon sa mga buhay. Son of God, pour out your conviction now, Lord, in our hearts. Oh, Raramamasande, Kiyalamamasa. You have wounded us, Lord, but you will heal us, Lord. If we follow on to know the Lord, if we follow on to know the Lord, He will come to us as the rain, the former rain and the latter rain.